Sinilang ako noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Halos mawala ang buhay ng aking ina si Doña Teodora sa hirap ng panganganak. Gayunpaman, ako'y ligtas na dumating sa mundo. Ang aking mga unang hakbang sa buhay ay natutunan ko sa kamay ng aking ina. Siya ang aking unang guro, hindi lamang ng mga aklat, kundi ng tunay na kahulugan ng buhay. Hindi silang maglaro sa tabi ng ilaw ng kandila. Sa kanyang mga mata ko natutunan ang pagpapahalaga sa karunungan, sa tamang asal, at sa pagmamahal sa kapwa. Kung ang buhay natin ay parang gabing madilim at ang liwanag ay mahirap abutin, hindi ba't ang maging matapang, ang magsikap ay bahagi ng paglaban sa buhay? Isang desisyon na magbukas sa akin ng mga bagong pananaw at mga pagsubok. Dito ko unang naranasan ang malupit na disiplina ni Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ang bawat kamalian ko ay may kaakibat na parusa. Ikaw, alam mo bang salitang Espanyol? Kakaunti lang po, guro. Paano naman sa salitang Latin? Alam mo ba yun? Kaunti lang din po, guro. Maliit ka lang ang bata, kakaunti pa yung kalaman. Kung ganito ka pa lang, paano mo harapin ang mas mabigat na aralin? Hindi sapat ang kakaunti, Jose. Dapat ay magbigay ka ng mas malaking pagsisikap kung nais mo matuto. Isang paraan ng pagtuturo na malayo sa lambot at malasakit ng aking ina. Chonggo! 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 Nakakaya! Maliit ka na nga! Kaunti pa yung alam mo! Bagamat mahirap, dito ko naranasan ang tunay na kahulugan ng buhay. Anong sabi mo? Ako, Chongo? Kaysa naman sa'yo, bangos! Bangos! Dinamari bangos! Kaysa sa isang mangmang at Chonggo! Nakatulad mo! Hindi ito palaging makatarungan, ngunit sa kabila ng lahat, may aral na matutunan sa bawat paghihirap. Anong nangyari sa inyo? Kayo ba'y narito lamang sa paralan upang magpakita ng kababawan ng inyong pag-uugali? Wala pa akong kasalanan, guro! Si Jose ang pasimulo ng lahat ng ito! Siyang tunay, guro! Nagmistula kayong mga hayop sa inyong kakulangan ng paggalang at disiplina. Jose, halika dito! Isang araw, natanggap ko ang isang balita na nagdulot ng matinding sakit sa aking puso. Ikukulong ang aking ina, Agosto 20, 1871, dahil lamang sa isang maling paratang. Ang balitang ito ang nagmulat sa aking mata. Naging malinaw sa aking isipan na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga personal na pagsubok, kundi laban din sa mga makatarungang mga isyu sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, nagpagtapos ako ng 3 kurso, at ito ay hindi upang maghanap ng parangal, kundi upang makamtan ang tamang kaalaman na magsisilbing sandata laban sa kalapitan at mamangan sa bayan. Ito ang nabigay lakas sa akin upang magsulat ng mga akdang maghahatid liwanag sa ating bansa. Sa bawat hagod ng aking ploma, ramdam ko ang bigat ng kasaysayan ng ating bayan. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang isang nobela, kundi isang salamin ng sakit, pangarap at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na tanikala. Isinulat ko ito sa Madrid, sa isang banyagang lupa kung saan naramdaman ko ang lungkot ng pagiging malayo sa aking bayan. Ngunit dito ko rin nakita ang inspirasyon para sa pagbabago. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumalot ang malamlam na liwanag ng buwan sa bayan ng San Diego. Isang bayang tila payapa ngunit nagtatago ng mabibigat na lihim ng mga taong matagal nang sinisiil ng takot at kawalang katarungan. Mga panauhin. Sa kabila nito, naroon ang pag-asa sa anyo ng isang binatang nagbabalik, si Crisostomo Ibarra. Tunay na marangal ang alok, Kapitan. Ang tahanan ito ay patunay ng kagandang loob. Kagandang loob baka mo. Ewan ko ba kung bakit di ko pa nararamdaman ang sinasabing marangal sa pagtitipon na ito. Mga Ginoo, maging maingat tayo sa ating pananalita. May mga bagay na hindi marapat bigkasin sa ganitong okasyon. Ate Niente, ang iyong pananaw ba higit na mas mahalaga kaysa sa akin? Kung akong tatanungin, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Sa halip na magtalo, pag-usapan na lang natin ang balita patungkol sa paglilipat kay Padre Damaso. Isang interesanteng usapin, hindi ba? May karapatang magdesisyon ang Kapitan General, lalo na kung para ito sa katarungan. Katarungan? Isang kahangalan na tawagin itong katarungan. Ang hari ng Espanya ang dapat magparusa sa mga erehe. At dapat pawakayin ang bangkay ng isang marangal na lalaki
Dahil lamang sa dito ng umbisal? Tiniente, isa kang! Sapat na! Kayo ay magdiwang, hindi mag-away. Pagkaraan ng 7 taon sa Europa, muling humakbang si Crisostomo Ibarra sa lupang sinilangan. Ang dating maamong binata ay ngayon puno ng bagong pananaw at adikain. Mga Ginoo't Ginang, narito na ang binatang ating hinihintay, si Don Juan Crisostomo Ibarra Maglasi, anak ng aking yumaong kaibigan na si Don Rafael, isang marangal na tao at pinagpipindasan ng marami sa ating bayan. Ang kanyang mukha'y bakas ng karunungan na hatid ng dayuhang edukasyon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Labis kong ikinatutuwa ang inyong mainit na pagtanggap. Maluhod kang tinatanggap sa bayan, Ibarra. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Ikanululungkot ko ang nangyari sa kanya. Maraming salamat po, Teniente. Ako'y bumalik upang ipagpatuloy ang kanyang mga layunin para sa ikabubuti ng ating bayan. Tunay ng kahanga-hanga ang kababata, Ibarra. Ang tulad mo ay kailangan ng ating bayan. May malasakit at pangarap. Mabuti ang mga pangarap. Ngunit huwag sana makalimutan na ang mga kabataan, lalo na ang galing sa Europa, ay minsan masyadong nadadala sa kanilang imahinasyon. Tama po kayo, Padre. Ngunit naniniwala akong ang aking mga natutunan ay maaaring makatulong para sa ikuunlad ng ating bayan. Ano to? Leg at bakbak lamang ng manok ang napunta sa akin. Tila nakalimutan ng kusinero kung sino ang nararapat sa mas masarap na bahagi. Patawad po, Padre. Kung nais ninyo, maaari kong ipagpalit ang bahagi ng aking tinola para sa inyong kasiyahan. Di na kailangan. Ngunit sa kabila ng mga pangarap at layunin, isang dahilan ang higit na nagpapaalala sa kanya ng tunay na kahulugan ng kanyang pagbabalik. Isang dahilan na walang kasing halaga, si Maria Clara. Para kay Ibarra, si Maria Clara ay hindi lamang babae, kundi simbolo ng mga bagay na karapat-dapat ipaglaban, kagandahan, kabutihan, at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maitatanggi ang dilim ng bayan at ang mga pagdurusa ng mga tao ay patuloy na bumabalot sa kanyang mga mata. Isa sa mga pinakamalupit na paalala ng pagkalupig ng bayan ay si Sisa. Si Sisa ang sagisag ng bayan, ina ng 2 musmos, biktima ng kalupitan. Ang kanyang pagkabaliw ay hindi biglaan. Ito'y dahan-dahang hinubog ng kawalang katarungan. Para kay Ibarra, si Sisa ay hindi lamang isa sa mga kawawang mamamayan, kundi isang paalala na ang pagbabago ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ngunit ang bawat takbang niya ay may kasalubong na pader. Si Padre Damaso ay isang haligi ng panunupil sa San Diego. Sa kanyang paningin, si Ibarra ay isang banta sa kanyang kapangyarihan, isang anino ng rebelyon laban sa simbahan. Sa bawat sermon, sa bawat pagkikipag-usap sa mga nasa kapangyarihan, ang kanyang layunin ay iisa, pabagsakin si Ibarra. Sinang, bakit hindi pa dumarating si Ibarra? Huwag kang mag-alala, Maria. Darating siya. Mahal na mahal ka ni Ibarra. Paano kung may nangyari na sa kanya? Hindi ko kakayanin. Tama na yan, Maria. Ipagdasal na lamang natin ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng mga sakripisyo at pangarap, dumating ang sandaling ang kalayaan ni Ibarra ay naglaho. Ang mga kasinungalingan at paratang ay nagsilbing simbolo ng mga puwersang naglalayong patahimikin siya. Ibarra, di ka nararapat dito. Kailangan kitang itakas. Papatayin ka nila. Ang katotohanan ay dapat na maibunyag. Ibarra!
Ilyas, hindi ko nais na ikaw pang magsakripisyo para sa akin. Pareho tayong pinakaitan ng hustisya. Bakit di mo ako samahan sa pagtakas na ito? Hindi maaari, Ibarra. Ang buhay ko'y matagal na nakalaan sa paglilingkod sa iba. Hindi ko kayang iwan ang mga nangangailangan. Ikaw, may misyon ka pang dapat ipagpatuloy. Ang pagbabago, kaya tumakas ka na. Ngunit Ilyas, paano ka? Hindi ko kayang manahimik sa kabila ng sakripisyo mo. Walang saysay ang aking buhay kung hindi ito maiaalay sa ikabuti ng iba. Huwag mong sayangin ang panahon na ito, Ibarra. Ngayon na ang panahon. Tuparin mo ang iyong pangarap sa bayan. Kaya tumakas ka na. Sa pagtakas ni Ibarra ay siya ding pagkawala ni Sisa. Basilio! Parang si Inay yun ah. Inay! Inay! Anong nangyari sa'yo? Sinong pumatay sa'yo, Inay? Ah! Inay! Anong nangyari sa'yo? Basilio! Basilio, wala na akong sapat na oras. Lahat ng ito'y itinakda na. Sunugin mo ang bangkay ng iyong ina. Isama mo na rin ang akin. Yes! Huwag ka munang mawala! Mamamatay ako. Di ko nakikita ng ang liwaywais. Aking babaeng tinabuan. Yes! Ang apoy na sumiklab sa huling sandali ng buhay ni na Ilyas at Sisa ay naging simbolo ng mga sugat na patuloy na naglalaga sa San Diego. Ang kanilang katawan ay nag-iwan ng marka sa kasaysayan. Bawat sakripisyo, paghihirap at pagkatalo ng mga bayani sa Nolimitangere ay nagsilbing ilaw na magpapakita ng daan sa hinaharap. Ang apoy na patuloy na nagliliyab ay paalala na ang nasirang buhay at naglahong pangarap ay hindi ang katapusan, kundi simula ng bagong laban para sa tunay na pagbabago. Open boat! Target! Apunte! Sa Matom S! Fuego! Serizal, Doktor Serizal. Ikaw raw ay bayani ng bayan. Buhay pinag-aaralan. Kahit mismos alam ang iyong pangalan. Ang dating ay parang si Superman. Momento ka